Iniulat na sinabi umano ng isang Chinese general ng rason kung bakit hindi nila magawang salakayin ang mga kalaban ng kanilang bansa tulad ng Pilipinas, Taiwan at Japan ay dahil sa presensya ng US military sa Pasipiko. Inamin ng Vice Chairman ng Central Military Commission ng China na kaya hindi nila magawang atakihin ang mga kalaban ng People's Republic of China ay dahil sa Estados Unidos. Sinabi rin ng Chinese general na hindi umano kayang pantayan ng People's Liberation Army ang kakayahan ng US military kahit mas marami pa ang mga aktibong personnel at barko nito kumpara sa US military. Inamin din ng Chinese general na hindi nila mapapantayan ang experience ng US military sa pakikipaglaban at marami din umanong kaalyado ang Estados Unidos tulad ng mga miyembrong bansa ng North Atlantic Treaty Organization. Iniulat ito matapos hinimok ng Estados Unidos ang China na itigil na ang nakagawian nitong panggigipit sa ibang mga claimants sa South China Sea na legal na nag-ooperate sa loob ng kani-kanilang exclusive economic zone. Sa isang magkahiwalay na pahayag, sinabi ng Estados Unidos at European Union Mission sa Pilipinas na sila ay nakikiisa sa paggunita sa anibersaryo ng Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas na kung saan nireject ng Permanent Court of Arbitration ang malawak na maritime claim ng China sa South China Sea. Sinabi ng delegasyon ng European Union sa Manila ng landmark na 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas ay itinuturing nilang isang kapaki-pakinabang na basihan tungkol sa pag-aayos ng mga maritime disputes. Sa pamamagitan ng tagapagsalita ng Department of State ng Estados Unidos, hiniling ng Washington sa komunistang bansa na itigil na ang mga ginagawa nitong panggigipit at paggambala sa karapatan ng mga bansa na i-explore ang kani-kanilang exclusive economic zone. Sa isang pahayag na ibinahagi ng US Embassy sa Manila, sinabi umano na muling pinagtitibay ng Estados Unidos ang July 2020 policy nito tungkol sa maritime claim sa South China Sea. Sinabi niya na patuloy na hinihimok ng Estados Unidos ang China na sundin ang international na batas na makikita sa 1982 Law of the Sea Convention at wakasan na ang panggigipit nito sa mga ginagawang freedom of navigation at overflight ng ibang bansa na legal na nag-ooperate sa rehiyon. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat umano ng isang barko ng People's Liberation Army Navy sa harap mismo ng barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea noong nakaraang araw. Sinabi umano sa report ng Philippine Navy na habang nagsasagawa ang BRP Antonio Luna ng regular na pagpapatrolya sa West Philippine Sea, lumapit umano ay isang Chinese warship at bigla itong ng shot. Hindi naman natinag ang mga tauhan ng Philippine Navy at patuloy silang nagsagawa ng maritime patrol sa nasabing karagatan. Hindi rin nakipag-communicate ang mga Chinese sa hukbong dagat ng Pilipinas. Sinabi naman ng ilang mga eksperto na sinusubukan lang umano ng China kung ano ang magiging reaksyon ng Philippine Navy at posible din umanong tinatakot lang ng mga Chinese ang mga sundalo ng Pilipinas. Ito ay matapos iniulat na sinabi ng Chinese Foreign Ministry na hindi nito tinatanggap o kinikilala ang desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 na kung saan nagsasabi ng maritime claim ng Beijing sa halos buong South China Sea ay walang batayan. Nanalo ang Pilipinas sa isang mahalagang arbitration case 7 taon na ang nakakalipas
na nagpawalang bisa sa malawak na maritime claim ng China sa South China Sea, na kung saan humigit kumulang 5 trilyon dolyar na halaga ng mga kalakal ang dumadaan sa nasabing karagatan bawat taon. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin na hindi tinatanggap ng kanilang bansa ang anumang claim o aksyon batay sa naging desisyon ng tribunal dahil nilabag umano nito ang prinsipyo ng state consent at lagpas din sa otoridad nito na pakinggan ang nasabing kaso. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang French Embassy sa Manila tungkol sa nangyaring insidente sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ng embassy na nananawagan sila na respetuhin ang international na batas at dapat resolbahin ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng dialogo. Sinabi ng embahada na lubos nilang tinututulan ang anumang paggamit ng puwersa o mga pagbabanta at dapat respetuhin ang naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa ilalim ng UNCLOS upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Kamakailan lamang sinabi sa report ng Armed Forces of the Philippines na mahigit sa 50 Chinese vessel ang namataan na nagkukumpulan sa ginawa nitong aerial patrol sa paligid ng Iroquois Reef at Sabina Shoal sa West Philippine Sea.